kung ano yung sasabihin ko sa English, tatagalugin ko naman. Kaya dalawang presentation ako, simultaneous. Alam mo, ang pinakamahirap kasi sa English. Kasi may mga joke ang Tagalog na ang hirap i-translate sa English. Kaya minsan, bibitaw na ako ng joke ko, biglang ano ka sa English yun? Nabibitin. So, anyway, kanina nag-meeting kami dito. And, grabe, the main gist, the message kanina ko nag-usapan, international. Actually, yung uno international, kasi international kayo. Tama? And it's happening. May international na rin kanina dito. Alam mo, sa totoo lang, you are in the right fish pond. You're in the right fishing pond. Alam mo, kanina, hindi din meeting kami dito. Kasi kung bakit ginagawa ko uno, dahil sa pagmamahal sa ating bansa. Of course, mahal ko yung sarili ko, mahal ko yung pamilya ko. But more than everything else, mahal ko ang Pilipinas. Alam mo, this is the most appropriate venue to network marketing. This is the most appropriate venue to redeem ourselves. Kasi kita mo, ang tingin sa atin before, ganun kababa. Pagdating ng araw, yung mga downlines ko, ibang bansa. Dito, ang tingin nila sa atin, DH. Sa bahay, tingin DH. Pagdating dito, ang tingin sa inyo, upline. Pantay na tayo, pantay. Kung sa bahay, yes ma'am. Pag dito, yes upline. Alam mo, sa totoo lang, totoo yung kwentong gulong ng palad. Ang gulong umiikot. Huwag tayong papayag na yung gulong natin palagi tayong nasa ilalim. Palagi yung tatandaan. Mahirap pag nasa ilalim. Masarap pag nasa ibabaw. Kasi, yung totoo naman yun. Kasi pag nasa ilalim ka, salumo ang lahat ng bigat. At hindi ka makakagalaw ng malaya. Pero kung ikaw ang nasa ibabaw, kaya mong paikutin. Kasi tanaw mo ang lahat na dapat mong makita. Kaya huwag kayong papayag na nasa ilalim lang kayo. Paharapin nyo na umibabaw naman kayo. Kasi pag galing sa ilalim, umibabaw, babalik lang yan, paikot-ikot. Pero tandaan nyo, walang sasakyang plak na umandar. Kaya huwag nyo papayagan na ang buhay nyo maplak. Kailangan you have to keep going on. Doon sa mga first-timers nandito, hindi aksidente na napunta ka dito. Kasi palagi kong sinasabi, ang isang tao, hindi ka pa pinapanganak, nakaplano na ang buhay mo. At ang grand architect ng buhay natin, ang Panginoon Diyos. You have all the reasons not to be here. Pero the question is, why are you here? Sino sa inyo nagpunta dito labag ang kalooban niya? Yung pinilit na pumunta dito. Ha? Ikaw pinilit lang? Sino yung pumunta dito, yung masama ang kanyang kutob? Tingnan niyo ha. Lahat ng inventor, lahat ng mga taong nag-invento ng mga bagay, they see to it, they create perfect inventions. Lahat yan, nilalagyan ng mga signals. For example, yung nag-create ng kotse, ng mga sasakyan, nilagyan yan ng inventor ng kotse, yung tinatawag na temperature gauge. Such that, bago mag-overheat, wawarningan ng driver na overheat na. The same thing, kung mawawalan na siya ng gas, iilaw yung fuel gauge. Ang tao ganun din. Ang tao meron tinatawag na vibes. Alam mo yung kutob na tinatawag? Totoo yun eh. Pag ang isang bagay, masama ang kutob mo, huwag mong gawin.
Kasi yun yung nag-design na ang tao sa pagkaka-create sa'yo through a gut feel. Gut feel ang tawag yun. Mas mampakiramdam mo, winawarningan ka na. Kaya pag tinuloy mo, asahan mo, may masamang mangyayari. Pero, sa kabilang banda, pag maganda ang vibes, yung maganda yung kutob mo, ituloy mo na yan. Bakit? Langit na ang nagdidikta na ituloy mo. Kaya yung napapunta dito na maganda ang kutob, tandaan mo, dinig na ng langit ang iyong panalangin. Nagbabago ang buhay. Kasi otherwise, wala ka dito. Ang tao, sino sa inyo nagdadasal para mabago ang buhay? Nasaan ka ba? Kami po! Lahat tayo. Ang langit, pag sumagot ng dasal, hindi literal. Lord, bigyan mo ako ng pera, babagsakan ka ng pera. Diba? E paano? Puro barya pa. Masakit yun. So, bilang tugon sa dalangin natin, ang Panginoon, gagamit ng tao, gagamit ng pagkakataon, para ipaabot sa'yo, nasagot na yung dalangin mo. Ang kinakailangan lang sa buhay natin, palagi lang bukas ang isip mo. Yun yung talagang mapanuri ka na ito na yung dalangin ko, sagot, ito na yung sagot. Kaya nga ang sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya maniwala kayo, yung mga tao nag-imbita sa'yo dito, kung katabi mo yan, pasalamatan mo ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Sabi mo sa kanya, sabi mo, huwag ka mag-alala. Pagkatapos natin dito, ililibre kita. Pakakainin kita. So yun ang inimbitahan siya ang manlilibre. Tama? Kasi bakit? Yung tao nag-imbita sa'yo, kinasangkapan ng langit yan. Siya yung ginamit na sugo. Mensahero. Para ipaabot sa'yo ang magandang balita na sinagot na ng kalangitan ng iyong panahon. Ano yun, Nat? Ano yung newsletter? Tignan nyo yung katabi nyo, kung katabi nyo yung nag-invite sa'yo. May bayad. Itsura niya. Sampo? Tandaan nyo ha? Bata pa siya. Nakita nyo yung itsura nila? Isa lang ang katotohanan na makikita nyo sa itsura ng mga yan. Isa lang ang katotohanan. Ano yun? Hindi yan mukhang anghel. Pero ito tandaan mo, ito tandaan nyo ha? Bagamat hindi yan mukhang anghel, pinagkatiwalaan ng langit yan. Kaya sino ka para hindi siya pagkatiwalaan? Langit na nagtiwala, ikaw pa. Kaya kinakailangan pa meriendahin mo yan. Bakit? Tingnan mo yung tsura niya, haggard. Pagod na pagod yan. Ay, alam mo bakit napagod yan? Ilang kidlat ang iniwasan yan, inilagan yan, masundo ka lang. Ang layo ng pinahin yan. Galing langit pa yan. Alam mo, ipagpasalamat mo, merong taong concern sa'yo. Kung bakit kayo inimbitahan yan, mahal kayo yan. Mahal kayo yung tao. Bakit ka mo? Kasi kung wala yung pagmamahal sa inyo, hindi na mag-e-effort yan. Pakialam niya sa'yo. Pero katotohanan, meron siyang pakialam. Kasi bakit? Meron siyang nakitang maganda na gusto niyang ibahagi sa'yo. But always remember, beauty lies in the eyes of the beholder. Correct! Ang ganda ng isang bagay, depende sa tumitingin. Pero kung mapapansin mo, ang tao, kung ano man yung bagay na magandang nangyari sa kanya, mga bagay na nakita niya, even yung pangit, kanino niya unang sinishare? Sa mga taong malapit sa puso. Kaya kung bakit sinare sa'yo, yung negosyo na to, malapit ka sa puso mo. At yan ang wag mong isasawalang bahala. Pero ito, tandaan nyo, pag hindi ka sumali, hindi titigil yan. Hindi titigil yan. Tama, magtutuloy-tuloy yan. Kasi kaya sumali yan, may nakitang magandang mangyayari sa kanya dito.